Kamusta naman ka, Meds? May i-repair nga pala akong isang cellphone ngayon na Redmi Note 9. So, ang issue nito, auto restart. So, nagpapatay sindi siya. Pag inopen mo, patay sindi lang siya. So, yan, inopen ko yung cellphone, magbubukas. Tapos, mamamatay. So, ganun lang siya, paulit-ulit lang. Hindi siya tumutuloy sa pag-open. So pag mga gantong issue, alam na ang salary nito, yung fuse. So yun ang madalas masira dito sa mga Android pag gantong auto restart. Halimbawa pag nagpapatay sindi o kaya pag nakasaksak sa charger, magagamit mo siya. Pero pag tinanggal mo na siya sa charger, hindi na siya gagana. Auto restart na lang siya, magpapatay sindi, gano'n na lang ang mangyayari. So shout out nga pala kay paring Alan. Dinayo pa ako sa aking bahay para ipa-repair itong cellphone niya. So ito, binubuksan ko na nga pala yung back cover ng cellphone para ma-open natin. So dahan-dahan lang natin na slide. So ginamit ko dyan yung kuko. Yan ang madalas na ginagamit ko pag baklas ako ng back cover. So dahan-dahan lang rin ang pagtanggal niyan para hindi rin mapuwersa o mabiyak yung back cover niya. So yun lang ang pagdiskarte ng pagtanggal niyang back cover ng Redmi Note 9. So yan, natanggal ko na. Tapos tatanggalin ko rin yung connector ng fingerprint. Tapos tatanggalin natin yung connector ng battery, kasi dyan yung may diferensya. Tapos tatanggalin din natin yung connector ng charging board tsaka ng LCD nya. So dahan-dahan lang ang pagangat natin para hindi rin magkaroon ng problema yung mga flex. So nilagyan ko muna siya ng masking tape para hindi rin gumalaw-galaw yung flex. So sisimulan ko na siyang i-repair. Hindi ko na tinanggal yung battery kasi madali lang naman siyang iangat. Naangat naman siya sa may gilid. So kahit hindi mo natanggalin yung battery, pwede na siya. Hihinangin ko na lang siya ng patagilid. So yun, hininang ko na siya. Yun ang salarin na inaayos ko na. So lagyan ko lang siya ng jumper para mag-connect yung magkabilang dulo. So ginamitan ko lang siya ng lead. So okay na, lalagyan natin siya ng masking tape para iwas sa ground o short sa nilagay natin na jumper. So yun, okay na, ipipix na lang natin yung battery para maikabit na natin yung mga connector ng LCD tsaka yung connector ng charging board. So daan-daan lang palang pagkabit niyan ng mga connector para hindi rin mapersa o mabungi. Kasi pag nagkamali ka ng kabit niyan, may tendency na mabubungi yung mga FPC connector niya. So yan, dadaan ko lang siya na dinidiin para maikabit na. So okay na, naikabit na natin. So iti-testing ko na muna yung cellphone kung ganun pa rin ba siya, kung nagpapatay sindi. So pinindot ko nga pala dyan yung power on. So ayan, nag-open na siya. So wait lang natin. So lobat kasi. So ayan, kinabitan ko muna siya ng charger. So yun, nag-open na. Testing na muna natin kung ganun pa rin ba siya, kung magpapatay sindi pa rin ba. So ayan, tinitesting ko muna yung cellphone. Pinipindot ko yung mga screen. So itatry natin siya ngayon sa YouTube. Kasi ang issue na ito, pag manunod ka ng YouTube, may tumatawag o kaya may ka-video call ka, bigla na lang rin siyang mamamatay. So kailangan i-double check muna natin bago natin ibigay sa owner. So yan, inopen ko na yung YouTube. So okay naman, hindi na siya nagpapatay sindi. So ibabalik na natin yung back cover ng cellphone para ma-fix.
So ganun lang ang pag-repair nito, napakadali lang. So lahat ng mga nagre-repair ng cellphone na alam na yung pag ganitong issue na auto restart. So yan, okay na. Satisfied customer na naman ang naayos natin na cellphone. Salamat mga kameds.